Kamusta mga kaligtas? Sa video na ito ating tatalakayin kung ano ang mga 10 utos ng Diyos. Umpisahan na natin. Ang 10 utos ng Diyos ay ang 10 batas sa Biblia na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel matapos ang paglisan nila sa Ehipto. Ang 10 utos ng Diyos ay ang buod ng 613 kautosang nilalaman ng batas mula sa lumang tipan. Ang unang 4 na utos ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Samantalang ang huling 6 na utos ay patungkol sa relasyon natin sa isa't isa. Ang 10 utos ng Diyos ay nakatala sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 1 hanggang 17 at Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 6 hanggang 21 at ito ay ang mga sumusunod. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang kautosang ito ay nagbabawal sa pagsamba sa sinumang Diyos maliban sa nag-iisa at totoong Diyos. Lahat ng ibang Diyos ay huwad na Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuang Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ang kautosang ito ay nagbabawal sa paggawa ng anumang imahe, Diyos-Diyosan o anumang nakikitang representasyon ng Diyos. Walang imaheng sukat na makapaglalarawan sa wangis ng Diyos. Ang paggawa ng imahe ng Diyos ay pagsamba sa huwad na Diyos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang kautosang ito ay pagbabawal sa pagsambit ng ngalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Nararapat na gamitin lamang ang kanyang pangalan sa pagpupuri at pagsamba sa kanya. Pang-4, ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, 6 na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin, ngunit ang 7 araw ay para sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang magtatrabaho, ikaw, ang iyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaron, at nagpahinga sa 7 araw, ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat, at pinakabanal. Ang kautosang ito ay nagtatakda sa 7 araw bilang araw ng kapahingahan para sa Panginoon. Pang-5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang kautosang ito ay patungkol sa paggalang sa mga magulang. Pang-6, huwag kang papatay. Ang kautosang ito ay pagbabawal sa intensyonal na pagkitol sa buhay ng kapwa-tao. Pang-7, huwag mangangalunya. Ito ay pagbabawal sa pagkakaroon ng sexual na relasyon maliban sa iyong asawa. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Ang kautosang ito ay pagbabawal ng pagkuha ng kahit anong hindi sa iyo nang walang paalam sa nagmamay-ari dito. Pang-9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito ay patungkol sa pagbabawal sa pagsasabi ng mali tungkol sa kapwa o sa madaling salita. Ito ay kautusan ukol sa pagsisinungaling. Pang-10, huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay nagpapatungkol sa paghahangad ng di mo pag-aari sapagkat ang pagnanasa ng mga bagay na hindi sa iyo ay maaaring magtulak sa iyo upang suwayin ang mga naunang kautusan, tulad ng pagpatay, pangangalunya at pagnanakaw. Kung mali ang isang gawain, mali ang paghangad sa katulad nitong gawain. Para sa mga nakararami, ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos ay ang paraan upang masigurong makararating sila sa langit pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang layunin ng paglalahad ng 10 utos ay upang ipakita na walang sinumang makasusunod sa lahat ng mga utos, Roma Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 11, sa makatuwid lahat ay nangangailangan ng awa at biyaya ng Diyos. Malinaw itong inihayag sa kwento ng isang binatang mayaman sa Mateo Kapitulo 19 versikulo 16, walang sinuman ang perpektong makasusunod sa 10 utos, Mangangaral Kapitulo 7 versikulo 20.
Ang 10 utos ay patunay na lahat tayo ay nagkasala, Roma Kapitulo 3 versikulo 23, at dahil dito lahat ay nangangailangan ng habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga kaligtas, tandaan ang mga utos na yan ay sa kapanahunan ng batas at ang kaligtasan ay nakabase sa pagsunod sa mga batas. Ang kapanahunan natin ngayon ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ngayon ay tanggapin mo ng buong puso na si Jesus ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maging aral ito sa bawat isa. Mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Tandaan ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Salamat sa suporta, God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hezo Kristo. Please continue to like, follow and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook page at TikTok account. God bless and keep safe mga kaligtas.